si General Pocis. Paano mo kakasuhan ang isang taong nagsasalita? Yung freedom of expression, di ba? Lahat naman tayo may karapatan na magsalita. Hindi naman niya sinabing umuha ng barel at sugudin ang Malacanang. Sinabi lang niya na mag-resign. Ang resigning pala is inciting to sedition. Yun ang hindi ko maintindihan. At ang pagkakagawa ay biro mong nanggaling ang buong pamilya niya sa isang bakasyon. Abay, paglabas mo dun sa shoot ng eroplanos, dun sa tube, na andun na ang mga pulis. At siya ay pinusasan. Diba? Sa harap ng pamilya, siya ay pinusasan. Pagkatapos, hindi inalaw ang kanyang mga abogadong lumapit sa kanya. Pangatlong problema, instead na dalhin mo sa korte, kasi sinasabi nila, nagsiserve daw sila ng warrant, kailangang ibalik yung warrant sa korte, hindi nila dinala doon, dinala sa krame. So, itong mga irregular things at pag tinanong sino nag-utos sa inyo, anong pangalan mo, yung mga nag-escort, wala silang sinasabi. So, kung ginawa nilang example si Major General Pocis na retirido at respetado, imaginein mo sa ordinaryong tao, ikaw, ako, pwede nila yung gawin at nakakalungkot dahil napakahirap mong intindihin kung tayo sa martial law na walang formal na declaration o talagang ang mga kasangga ng administrasyon na tungkol sa seguridad ay talagang sige lang, gagawin namin yan para hindi sila maipit. Kaya nga sumasaludo ako kay General Pocis kasi nag-render yan ng serbisyo sa bayan eh. Lahat ng sundalo, whether general ka o sarhento ka, nag-render ka ng serbisyo sa bayan. So, ibalik natin yung respeto doon, no? At ang sukli nila sa pag-render ng serbisyo ay buhay nila. So, para mo tratuhin ng isang retired general na ganyan, ayan ay pambabastos na sa uniforme at sa serbisyo militar. So, at ginagawa nilang example si General Pocis, hindi ko maintindihan kung yun ay planado at mukha namang planado at kung naiintindihan nila ang epekto niyan sa kawal.